DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes na naman po, ika-9 ng Setyembre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, isa sa dalawang LPA na binabantayan ng Pag-asa pumasok na ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang magiging bagyong Ferdy. Pastor Apollo Quiboloy sumuko sa ISAP. Nakakulong na sa PNP Custodial Center. Alice Goo haharap ngayon sa Senado. Seguridad patungong Senado tiniyak naman ng PNP. At inamin din pala ni Alice Goo na kaya siya nakapagtago sa batas ay dahil meron siyang doppelganger o meron ho siyang double. Libreng maintenance medicine sa Makati, pinakikinabangan na ng libo-libong Makatisen. Kamara itinaas na higit 100% ang allowance ng mga sundalo. Quezon City nakapagtala ng 2 bagong kaso ng monkeypox. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na minomonitor ngayon ang Pag-asa ang 2 low pressure area o sama ng panahon na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility na maaaring lumakas at maging bagyo. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, isa sa mga LPA ang pumasok na sa teritoryo ng bansa. Huling namatang ito sa layo 1,340 kilometro east-northeast ng Northern Luzon. Inamin ni Torres na malaking posibilidad na ang nasabing LPA ay magiging bagyo. Tatawagin ito sa pangalang Ferdy. Ang isa pang LPA na namataan naman ay nasa silangan ng Mindanao pero nasa labas pa ng PAR. Inaasahan palalakasin ng LPA ang habagat na magpapaulan sa Northern at Central Luzon. Isa pang LPA ang posible ring pumasok sa PAR at magiging bagyo. Tatawagin naman ito sa pangalang Hiner. Ingat po tayo, kinakailangan iba yung paghahanda dahil po sa mga paparating na sama ng panahon. Umakyat na sa 20 katao naman ang naitalang nasawi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa pananalasa ng dagdag bagyong Enteng. Ito po ay bagyong Yagi. Ayon sa NDRRMC, 11 sa nasabing bilang ay mula sa Calamar Zone, 4 sa Bicol Region, 2 naman sa Central at Eastern Visayas at 1 naman sa Western Visayas. Bukod sa mga nasawi, 18 rin ang napaulat na nasugatan dahil sa epekto ng bagyo, 26 naman ang patuloy pang pinaghahanap. May kabuang 2.5 million katao naman o halos 700,000 families ang naapektuhan ng naturang kalamidad. Samantala dito po sa bandang Vietnam kung saan nanalasa din ang bagyong Yagi, nag-iwan ho ito ng 9 na patay. Magandang umaga Pilipinas. Nakalbo na ang mga watershed na sumasalo ng mga pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay Dr. Vicky Espaldon, professor ng UPLB School of Environmental Science and Management, itong dahilan kung bakit mabilis na tumataas ang tubig baha. Kasamay ng mga putik dito sa Kamaynilaan. Alam naman natin, sabi ko nga, ano ba naman yan? Ang tagal na natin nag-environmental education. Anong role ng watersheds na may forest? It absorbs the water. Mm-hmm. Ngayon, yung tubig na babagsak, ma-absorb niya. Tapos, hindi, kita niyo yung baha. Di ba putik? Hindi naman tubig lang eh. Oo. Talagang ay kung walang cover yung yung watershed natin, syempre, pag ulan, wala na nga mag-handle ng tubig, tatangayin niya pa yung yung lupa. So, double jeopardy tayo dito. Correct. Pa. Sa ngayon, ang tanging nakikita ni Espaldon na pangunahing tugon sa lumalalang pagbaha ay ang pagpapaigting sa rehabilitasyon ng mga watershed. Ang nire-recommend na namin noon talaga is intensification ng
greening program ng rehabilitation ng mga watershed. Ang nakita lang namin doon nung nag-field kami, talagang rapid ang land use transformation, meaning ang encroachment ng subdivision, human settlement, hindi talaga. Ako? Paano? Nako. Huwag ho tayong lumayo. Hindi lang naman ho ang watershed ho ng Maynila ang naapektuhan eh. Halos lahat to. Kaya nga ngayon, ang Davao, Davao del Norte, Davao del Sur, yan, kina North Cotabato, binabaha na rin po dahil sa patuloy na pagkakalbo ng bundok Apo. Yan, huwag na ho tayong lumayo. At saka muli, maraming salamat nga po kay Kaador Pleito, ano? Sa totoo lang, si Kaador Pleito pa lamang ho ang nag-i-embrace dun ho sa sinusulong ho natin na bamboo propagation na makatutulong para sa pagpapanumbalik ng sigla ng ating mga watershed. O baka gusto hong gayahin itong mga congressman dito po sa may bandang Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Ang kawayan ho kasi mabilis na lumaki. In a span of 3 years, yan po ay may kakayahan ng pumigil ho ng mga tubig na bubuhos galing po sa taas ng bundok. At the same time, magbibigay ka po ng economic buffer zone dito po sa ating mga kababayan na stakeholders ho sa bundok. Baka para tayong sirang plaka, ano? Paulit-ulit. Kaya lang ho, mukhang bingi yung pong mga tinatawagan ho natin ng pansin. Umangat naman ng 10.74 meters sa antas ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan itong nakalipas na 7 araw. Sa pinakuling datos sa Pag-asa mula 183.58 meters noong Setyembre 1, umabot na ng 194.32 meters sa antas ng tubig sa Angat Dam kahapon. Dahil ito sa pag-ulan dala ng habagat na pinalakas naman ng bagyong Enteng. Sa kabila nito, nananatili namang kabilang pa rin ang kailangan pa rin ng dam na karagdagang 15.68 meters para maabot naman ang normal na water level na 210 meters at masiguro ang sapat na supply ng tubig sa susunod na panahon ng tag-init. Samantala na bukod sa Angat Dam, nakapagtala din ang pagtaas ng level ng tubig ang karamihan sa mga dam sa Luzon nitong nakaraang linggo. Hawak na ng mga pulis si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Unang inanunsyo sa Facebook post ni Interior Local Government Secretary Benhur Abalos ang larawan ni Pastor Quiboloy. Nakasuot ng itim na t-shirt, may scarf at bull cap kasama ang caption na nahuli na si Quiboloy. Pero sa press conference sa Campo Crame, nabatid mula kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na sumuko si Quiboloy matapos itong bigyan ng ultimatum. Ayon kay Fajardo, nagbabala ang PNP sa Davao na persahan na nilang papasukin ang isang gusali sa loob ng compound kung hindi susuko si Quiboloy sa loob ng 24 oras. Dito na lumantad si Quiboloy na agad na inilipad mula Davao City patungong Metro Manila kasama ang kanyang abogadong si Attorney Israelito Torion. Kinumpirma rin ng PNP na lumantad si Quiboloy kasama ang 4 iba pang akusado mula sa loob ng compound ng KOJC. Isinalang na sa booking procedure at medical examination si Pastor at 4 na iba pa kabilang sina Crescente Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Silvia Semana. Pansamantalang mananatili sa PNP Custodial Center sa Magdamag saka ipipresenta sila sa korte ngayong araw. Naisama ni Manila Representative Joel Chua na imbestigahan ng ahensya ng gobyerno ang naging papel ni Pangulong Digong Duterte at ng anak nitong si Vice President Sara Duterte sa tangkang pagtaka sa batas ni Pastor Apollo Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Chua, ang dating Pangulo ang tumayong administrador ng KOJC compound kung saan nahuli si Quiboloy. Sinabi ni Chua na meron ding pahayag si VP Sara na wala sa KOJC compound sa Davao City si Quiboloy na maaari umanong sinadyang sabihin upang makapanlin lang. Si Quiboloy ay nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at qualified trafficking bukod pa sa kasong kinakaharap nito sa Estados Unidos. 4:11 ang oras sa buong kapuluan. Oy mga mamis! O pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Punot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Eset worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matatinding mancha based on test sa chocolate, mud and Sembon cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas!
Nakatagdang humarap sa Senado ngayong araw ang dismiss Mamban Mayor na si Alice Go matapos siyang maaresto sa Indonesia. Pinayagan ng korte sa Tarlac na padaluhin si Go sa hearing ng Senate Committee on Women and Children para sa pagpapatuloy na investigasyon kaugnay ng illegal pogo operation sa bansa. Kasunod ito ng liham ni Senator Rizon Tiveros sa Kapas RTC o Regional Trial Court. Ang korte na siyang nagpaaresto sa dating alkalde dahil sa pag-issue ng permit sa illegal na pogo dahilan upang makulong ito sa PNP Custodial Facility at hindi sa Senado. Sa kautusan ni Judge Sara de los Santos ng Kapas RTC, inatasan niya ang PNP na bitbitin si Alice Go mula PNP Custodial Facility sa Campo Crame patungo sa Senado ngayong araw. Naka-bulletproof at posas na ibinayahe naman ang dismiss Mamban Mayor na si Alice Go mula Campo Crame papunta mamaya ng Senado. Ito'y para nga dumalo sa hearing kaugnay ng pogo operation sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo, ang pagsusuot ng bulletproof vest ay bilang pagtiyak sa kaligtasan ni Go kasunod ng kanyang isiniwalat ng mga banta sa kanyang buhay. Sinabi ni Pajardo na aalis ang security convoy ni Go sa Campo Crame ganap na alas 8 na umaga kasamang mga babaeng police officer na at mga tauhan ng PNP Special Weapons and Tactics Personnel o SWAT personnel. Kasalukuyan nakapiit si Go sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Ang kaparehong seldang tinigilan naman ni dating Senador Leila de Lima noon. Pagtiyak ng PNP, walang special treatment na ibibigay kay Go dahil hindi ito pinapayagang gumamit ng cellphone, wala rin ito ang air conditioning unit ang kanyang silid. Ipalilipat naman ng Department of Justice ang kaso sa Tarlac ni dating Mayor Alice Go sa Metro Manila. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Justice Secretary Moing Rimulya na ito'y upang hindi maging bias ang pagpoproseso ng mga kaso lalo't malaking impluensya ni Go sa Tarlac. Sinabi pa ni Rimulya, masyadong convenient para kay Alice Go kung iharap ang kanyang mga kaso sa Kapas Regional Trial Court. Sinabi pa nito na kapag nailipat na ang kaso sa Metro Manila, plano umano ng Department of Justice na sa NBI Detention Facility ikulong ang dating alkalde. Yung kaso ng ombudsman na final sa Tarlac, parang very convenient yan para kay Alice Go. Kaya nga, hinihintay lang namin na ma-turn over sa amin ng ombudsman ng prosecution. Kasi sa RTC here yan di ba? Pero papalipat namin yan sa Manila. Sa Manila. Para walang of bias, walang air of bias. Bakit saan final sa Tarlac? Tarlac May impluensya kasi sila ron. Siyempre, mayor ka doon. Anong kaso na? Ikaw ang pinakamaraming perang mayor doon. Isipin mo, hindi niya in-avail ang bail. Ibig sabihin, maganda rin ang kanyang arrangement sa PNP. Kasi nga para naman. doon siya ma-custody. Sa custodian nakauwi. Kaya nga. Maganda yun. Kaya gusto ko yan ilipat sa Manila, tapos sa NBI namin ikukulong yan. Kinumpirma naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang doppelgangers ni dismiss Mamban Mayor Alice Go. Ayon kay PAOK spokesperson Winston Casio, mismong si Go ang umamin na meron siyang mga tauhan na kamukha niya. Sabi ni Casio, dati na rin silang nalito na ang isa sa mga sinasabing kamukha o doppelganger ni Go pero hindi pa tinukoy kung ano ang partikular na nangyari. Samantala, ayon naman sa isang source ng NBI, posibleng planado ni Go ang magpadala ng kanyang ka-look-alike para iligaw po ang mga investigador. Bago gunitang inulat na nasa Pilipinas si Go noong Agosto para magpanotaryo. Kaya sinabi ni Senator Rizon Tiveros na Hulyo pa lamang nakaalis na ng bansa ang dating alkalde. Inaimbestigahan na ni PNP Chief Francisco Marbil kung credible ang sinasabing death threats naman ang dismiss Mamban Tarlac Mayor na si Alice Go. Sinabi sa DZRH ni PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo na nakikipagtulungan na sila sa iba pang mga law enforcement agencies para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Papanayan pa rin ang DZRH at ang radyo natin. Sinabi ni Pajardo, inaabangan din ang pambansang pulisya kung tutukuyin ba ng dating alkalde sa pagdinig ng Senado ang pangalan ng mga nagbabanta sa kanya. Close coordination po sa ibang law enforcement agencies para pagtulungan po nga na imbestigahan at alamin kung sino at saan nanggagaling itong kanyang threat. But we have to understand, Sir Adrian, na we cannot just take this lightly kasi mahirap naman na habang nasa kustodiya ng PNP ay may mangyari po dyan ay
ay mas lalo po tayong malalagay talaga at maka-question po kung bakit hindi natin binigyan ng sapat na seguridad. But at the same time, pag sinasabi natin na magbibigay tayo ng sapat na tao na magsisecure sa kanya, ay kailangan nating imbestigahan. Hindi po pwedeng sasabihin niya lang na may death threat at hindi niya sasabihin kung saan nanggagaling. Breaking development muna, may magnitude 5.0 na lindol yumanig ngayong umaga sa Giwan, Eastern Samar. Antabayanan po ninyo ang detalye. Duda si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio, pamayag ng dating Barangay Tarlac Mayor Alice Goo na may banta sa kanyang buhay. Ayon kay Casio, kung totoong meron o walang threat itong si Goo, mas dapat nga magtrabaho o matakot ang mga nagtatrabaho para matulungan sila. Naniniwala rin opisyal na dapat imbestigahan ang manoy nagpadali sa pagtakas ni Goo sa Pilipinas, kabilang na dito si Warren Su at Xiang Dian. Sinabi pa ni Casio, sa katunayan, nakita pang magkasama sa isang picture si Goo at Warren, kaya baka imahinasyon lamang ni Goo ito. Una nang tiniakma ng PNP na hindi maaaring balewalain ang posibleng banta sa buhay ng dating mayor. Posibleng maging state witness pa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo, sakaling mapatunayan sa investigasyon na hindi siyang mastermind sa mga illegal na aktibidad sa Pogo sa Tarlac. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clabano, sakaling may makitang malaking tao sa investigasyon, hindi magiging most guilty si Goo. Pero paliwanag ni Clabano, depende na rin ito sa magiging kooperasyon ni Goo sa mga otoridad. Una nang humingi ng tulong si Goo kay Interior Secretary Benhur Abalos dahil sa manoy mga natatanggap nitong banta sa kanyang buhay. Kinumpirma ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa National Bureau of Investigation na kilala niya si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo ng kanyang counter affidavit. Ayon kay Goo, marami siyang kilalang abogado at si Galicia ang nagnotaryo sa kanyang mga dokumento. Kinumpirma rin ng alkalde na marami siyang tauhan na kamukha niya o doppelganger nga. Samantala, tumanggi namang sagutin ang alkalde sa tanong kung kailan sila huling nagkita ni Attorney Galicia. Ayun, okay. Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government ang kagustuhang sumuko ng sinasabing kapatid na si Alice Goo. Ito yung si Wesley Goo. Ayon kay Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, hindi pa sana nila ito babanggitin pero nauna nang isiniwalat ng abogado ni Alice Goo na si Attorney Stephen David. Kaya hindi na muna idinitalyo ni Abalos kung nasaan ngayon si Wesley Goo, pero kasalukuyan daw na tinatrabaho na ng DILG at ang PNP ang paghuli sa kanya. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin daw ang pamahalaan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at iba pang international agencies para mahuli ang iba pang may kaugnayan sa illegal na pogo operations sa Pilipinas. Matapos mahuli naman si Alice Goo at Apollo Cabuloy, tinatrabaho na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa bansa ng nasibak na kongresista ng Negros na si Arnulfo Teves Jr. Ayon kay Justice Spokesperson Miko Clabano, mismo ang presidente ng Timor-Leste ang nagsabi na malapit nang mapauwi ng Pilipinas si Arnie Teves. Sinabi ni Clabano na ayaw din ng gobyerno ng Timor-Leste na magtagal pa sa kanilang bansa ang naturang pugante. Batay sa pahayag ng Pangulo ng Timor-Leste, wala silang anumang hadlang o problema sa extradition kay Teves. Inaasahang magsisimula ang extradition operations pagkatapos ng pagbisita ng Santo Papa sa Timor-Leste ngayong September 9 hanggang September 11. Hostisya sa mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy abot kamay na ay naman kay Senator Risa Ontiveros. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RS28. Raymond, good morning. Nalalapit na ang katarungan para sa mga biktima ng pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang deklarasyon ni Senador Risa Ontiveros matapos maaresto ang pastor sa Davao City. Mananagot na umano ito sa kabila ng kanyang pagtatago at hindi na may pagpaliban pa ang katarungan. Pinapurian nito ang mga law enforcement agencies na nagtiyaga para siya ay maaresto. Magpapatuloy ang investigasyon ng Senado para matuldukan ang sistematikong pang-aabuso sa mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Giit ni Hontiveros, bilang na ang araw na tulad ni Kibuloy na naghahari-harian, nambabastos sa batas at nang-aabuso sa kababaihan, kabataan at kapwa nating mga Pilipino. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH,
una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Hoy, amoy araw ba si Mister pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Iniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga sundalo na itutulak ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos ang mahigit na 100% pagtataas ng daily subsistence allowance ng mga ito simula sa susunod na taon. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pagtiyak sa isinagawang pagdalaw ng House of Representatives sa AFP Southern Luzon Command kung saan nagkaroon ng fellowship sa Camp Nakar sa Lucena City. Dinalhan ito ng leader ng mababang kapulungan kasama sina Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez at Appropriations Chair at Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kasama ang mga likal na opisyal kaya nabibilangan ni na Vice Governor Anacleto Alcala, SONCOM Chief Lieutenant General Facundo Palafox III o Deport at iba pang opisyal ng militar. Kaya nagutos ng Pangulong Marcos, sinabi ni Speaker Romualdez na ang pagtataas ng subsistence allowance ay mangangailangan ng 15 billion pesos na pondo. Pero tiniyak ng leader ng Kamara, isasama ito sa panukalang 2025 national budget. Sinabi ni Speaker Romualdez na batid nito at ng iba pang mga leader ng Kamara ang sakripisyo ng mga sundalo at ng kanilang pamilya. Sinabi pa ng Speaker na sa mga sundalo, inaprobahan na rin ng Kamara ang panukala upang matiyak na mayroong pondo ang pension system ng mga veterano at mga retiradong sundalo. Suportado rin ng Kamara ang AFP Modernization Program at ang pagpapaunlad sa kabuuang defense posture ng bansa. In fact, next year, for all of you, I hope if you have not heard of it yet, expect to receive a higher daily subsistence allowance from your government. Mula 150 pesos per day, dodoblehin natin ang daily subsistence allowance ninyo. Ang target natin, may taas natin ito hanggang 350 pesos per day. Abutin niya ang halos 15 billion ang kailangan para maibigay ang allowance na ito para sa lahat ng ating sundalo at miyembro ng ating armed forces. Pero bilang inyong speaker, sisiguruhin ko na mailalagay ang pondo ito sa 2025 national budget na tinatalakay namin ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 na umaga, kasama muna natin ang ating winner ng mahiwagang tunog last week, si Emil San Pedro ng Imos, Cavite. Emil, good morning. Good morning po. Ayan, pang ilang premium panalo mo na ito, Emil? Pangalawa pa lang po. Para malungkot ka pa nun, ano? Pangalawang beses mo palang napanalunan. Pangalawang beses ngayong taon o pangalawang beses mula nang magsimula ang mahiwagang tunog? Pangalawa po, simula nung nag-umpisa. Medyo matagal-tagal. Nakailang ka huling nanalo? Last year pa po. Last year pa? Paano mo naman nadali yung tamang sagot? Binigay po ng anak ko. Binigyan ng anak mo? Yung anak mo nakahula, Akala ko sasabihin mo, kasi nadulas ka. Ay, nako. Nadulas ako last week, di ba? Maleta lang po yun, pinatong sa timbangan. Anyway, sige, congratulations. Magkano nakarating sa iyo, Emil? 4,000. Sige, congratulations again. Maraming salamat. Thank you for joining us. Maraming salamat. Sali lang ulit para sa chance sa manalo. Ilang taon na yung anak mo? 13 po. Nag-aaral. Ganitong oras po ang pasok kaya nakikinig po kami. Ganun ba? Sige, okay. Bukas natin i-resume yung ating mahiwagang tunog. Wala pa, engineer. Wala pa daw pinapadala si Tunog Master. Sali lang ulit sa susunod, Emil, Thank you, congratulations.
Thank you po. Salamat. Si Emil San Pedro ng Imus Cavite, nadali niya po ang 4,000 sa mahiwagang tunog. O nga kasi nadulas ho ako eh. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi physically nadulas ho yung naibigay ko yung sagot. Oo, naibigay ko na yung bingit na timah, pinapatong sa timbangan. Tapos nabanggit ko malit. Ay, sus, may ginoong buhay to. Kaya dapat conscious ka talaga pagka nag-broadcast ka eh. Di ba, at least nanalo. Baka may mga importanteng lakad kayo. Emil, yung anak mo, pagbawanim na ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede lang baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improvement cologne. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Shooting ng pelikulang Hello Love Again sa Canada tapos na. Sisimula naman daw ang shooting dito sa Pilipinas ng Katden. Detalye mo lang kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Tapos na ang mga eksena sa Canada ng pelikulang Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Mahaba-haba din ang inilagi nila sa Canada na kung saan ay doon ang almost kalahati ng mga eksena sa pelikula nila. At ngayon, sisimula naman ang ilang eksena sa nasabing pelikula na kukunan naman dito sa Pilipinas. Well, marami ang nagsasabi na hindi lang pang box office ang nasabing pelikula, kung hindi ibang klaseng acting din daw ang ipinakita ni Alden Richards at Catherine sa nasabing movie nila na inaasahang kikita ng bilyones. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino, babu! Maraming salamat, Morley. Libo-libong residente naman ng Makati City ang nakinabang sa programang Libreng Maintenance Medicine na sinimula noon pang 2017. Ayon kay Mayor Abby Binay, umabot ng halos 500,000 na mga residente ang nakinabang sa programa sa unang arangkada nito noong 2017. Tumaas pa ito sa mga susunod na taon. Sinabi ni Binay na sakop nito ang gamot at pharmaceutical products para sa hypertension, diabetes, high cholesterol, and large prostate, gout at iba pang mga sakit. Uy, sana all! Kasama rin sa programa ang pagbibigay ng multivitamins, oral at injectable contraceptives at insulin. Bukod sa libreng gamot, sinabi ng alkalde na nag-aalok din ang Makati LGU ng preventive care, chronic disease management at emergency medical services. Sinabi ni Mayor Abby Binay na lahat ng mga ito ay sakop ng makabagong Yellow Card o Makati Health Plus program. Congratulations sa mga taga Makati. Maganda umaga, Pilipinas! Sama-sama ng 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipo ang GGR sa 89.23 billion pesos. Aba, mas mataas sa mahigit 32% kaysa sa 67.43 billion pesos na katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito kumpara sa 81.7 billion pesos noong first quarter. Sinabi ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line ng higit na 6 na beses na isa ring bagong record high. Pero ito naman, iba ho ang nakataas. Matataas na uri ng barel at anti-personal mine nakumpiska naman ang mga sundalo sa Basoy, Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Nakumpiska ng Philippine Army ang isang Garand rifle at anti-personal mines sa kampo ng mga rebelde sa sitio Naga, Barangay Cancayas, Basay, Samar. Ito ang sinabi ni 63rd Infantry Battalion Commander Colonel Eduardo Miklat Jr.
ang pagkakatuklas ng kampo ng mga rebelde resulta sa pinaigting na operasyon ng mga sundalo para mabawag ang kampo ng mga rebelde, kaya nakumpiska nito ang caliber .3 M1 Garand Rifle at anti-personnel mine na nakaban sa ilalim ng international humanitarian law. Ang matagumpay na operation ng mga sundalo ay target ang Bugsok Platoon ng Sub-Regional Committee si Semi-Sister Visayas Regional Party Committee na nag-ooperate sa naturang lugar. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 4, pinasasama ni Senator Amy Marcos ang Nutriban sa mga feeding program ng Department of Education at Department of Social Welfare and Development. Sa ilalim ito ng inihaing Senate Bill 2813 ng Presidential Sister na naglalayong amyandahan ng Republic Act 11037 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ayon kay Senator Marcos, makatutulong ang Nutriban para matiyak ang masustansyang pagkain ng mga bata sa mga paaralan. Ito rin ang nakikitang sagot ng mababatas upang matugunan ang malnutrisyon sa bansa, lalo sa mga malalayong lugar na walang akses sa masustansya at ambot kayang pagkain. Desidido naman si Senator Amy Marcos na palakasin ang kanyang Nutriban na feeding program sa gitna ng mga programang pangnutrisyon ng gobyerno na kulangan niya sa sustansya. Sinabi pa ng senadora na kailangan ito ng mga batang Pilipino lalo pa't lumalala ang krisis sa pagkain sa buong mundo at dumarami din ang mga bansot na paslita. Matatandaang nagsimula ang programa noong pangdekada 70 sa panahon ng ama ng dating senadora na si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa tulong naman ng United States Agency for International Development o USAID. Nangako naman si Senator Bongo na babantayan at susuriin ang 2025 national budget ng Philippine Health Insurance Corporation kasunod ng lumalaking concern sa malaking halaga ng pondo na hindi naman pala nagagamit. Muli rin nagpahayag ng pagkidismaya si Senator Go sa paglilipat ng 89.9 billion pesos na excess PhilHealth Fund sa National Treasury na bahagi ng 500 billion peso reserve fund. Binigyan din pa ni Senator Go na malaking o habang lumalaki ang reserba, patuloy namang naghihirap ang mga Pinoy na ma-access ang healthcare at napipilitan na magbenta ng ari-arian para lamang makapagpagamot. Iginit din ng senador na ang pondo ng PhilHealth ay hindi dapat gamitin sa iba pa dahil ito ay para lamang sa kalusugan. Nakapanlulumuan niya na bilyon-bilyon na hindi nagagamit ng pondo sa PhilHealth habang marami pa rin mga Pinoy na pagkakaita ng pangunahing serbisyong pangkalusugan. Dapat umanong sagutin ni Vice President Sara Duterte ang sablay na implementasyon ng 5.6 billion pesos na school feeding program sa panahon ng kanyang pamumuno sa Department of Education. Ayon kina House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon at Paula Ortega ng La Union, mga leader ng Yangkans ng Kamara, dapat sagutin ni BP Inday ang ulat ng Commission on Audit dahil hindi pamumulitik ang issue kundi ang pagkakaroon ng pananagutan sa paggastos ng pondo ng bayan. Sinabi ng mga mababatas na dapat ding tigilan ni BP Inday ang paggawa ng mga alegasyon gaya ng Makabayan Marcos Romualdez Alliance upang pagtakpan lamang ang issue na dapat itong sagutin. Sa ulat na inilabas ng COA sa implementasyon ng DepEd Feeding Program noong 2023, merong mga inaamag na mga tinapay, pinamamahayan ng insekto ang mga Nutriban, panis na rin daw yung gatas na naipamigay sa 10 rehiyon sa bansa. Nakapagtala ng 2 bagong kaso ng monkeypox sa Quezon City. Ayon sa ulat ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, ang ikalawa at ikatlong kaso ng monkeypox sa lungsod ay pawang 29 anyos na mga lalaki at 36 pa na yung isa. Kasalukuyang nasa home isolation habang nagsasagawa na ng contact tracing sa mga naging close contact ng 2 pasyente. Batay sa report, nagkaroon ng mga sugat sa bibig ang 29 anyos na pasyente noong August 21 kaya't nagpasailalim siya sa test at nagpositibo nga ito sa monkeypox noong August 30. Samantala, yung ikatlong pasyente naman nilagnat noong August 26, nagka-rashes noong August 27, kaya agad ding nagpa-test, nagpositibo sa sakit noong September 5. Una rito na itala ng unang kaso ng monkeypox sa lungsod ay sanhirin ng pagpunta nito sa isang spa na merong happy ending.
Ito po ay sumasailalim ngayon sa treatment at naka-home quarantine. Hinikayat naman ni Mayor Joy Belmonte ang lahat ng mga residente na mag-ingat na agad na magpatingin kung may nararamdamang sintomas ng monkeypox virus. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin all over the country, all over the world. Kumusta na po kayo? At kung kayo po ay nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, huwag na ho kayong magbaon ng imported na tsokolate. Huwag na ho kayo bumili ng pasalubong na imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, ito pong mga magsasaka, umaasa na po, hindi na lamang po umaasa sa kanilang mga regular na ani o kaya kopra. Meron na rin ho silang high value added crops na tulad ho ng cacao beans. Pinaprocess po yan para maging tangerine chocolate. Branda. Yan pong tangerine chocolate ang branda ng mga magsasaka at mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. Dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Nandyan din po yung mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ang tangerine chocolate, sabi po ni Dr. Helen Tan, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Magsasaka, nahulog at nalunod sa palaisdaan habang kumukuha ng damo para naman sa kanyang mga alagang kambing. Nangyari po ito dyan po sa Basista, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan sa Pangasinan. Freddy. Masantos siya nga rin, kayo Amin. Wala nang buhay ang isang magsasaka na kinilalang si Maximino Liocado Gatpo, 45 anyos, residente ng barangay Dumpay, Basista, nang makita itong palutang-lutang sa isang fish pond sa kanilang barangay. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Vrail Dave Dong-ok, umalis ng kanilang bahay kamakaluwa ng tanghali ang biktima para kumuha ng damong pampakain sa alaga niyang kambing. Subalit hindi na ito nakauwi ng bahay at kahapon ng umaga nakita ang nakalutang na katawan nito sa palaisdaan sa bukid sa kanilang barangay. Batay sa investigasyon, kinakitaan ng bakas ng pagkadulas ng biktima mula sa itaas ng gilid ng fish pond at nahulog ito at dahil hindi ito marunong lumangoy ay tuluyang nalunod. Tinatayang nasa 15 talampakan ang lalim ng palaisdaan. Ito si Freddy Fajardo, RS38, nag-uulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Matagumpay naman na nasagip ang 4 na lalaking Chinese national sa Batangas City matapos makidnap sa Pasay City. Ito ay matapos na makatakas ang 4 na Chino, edad 23 hanggang 32 mula sa mga kidnapper. Sa ulat, nakita ng isang security guard ang mga ito sa isang bypass road sa barangay Balagtas. Dinala niya sa police station. Dito na ikinuwento ng mga biktima na pinilit silang pasakayin ng isang sasakyan, piniringan ang mga mata at itinali ng mga kidnapper. Patuloy pang tinutugis ng mga polis ang suspect o mga suspect. 40 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbigay naman ng abiso ang Department of Health sa publiko na kung maaari iwasan ang pagkakaroon ng multiple partners bilang pag-iingat sa sakit na monkeypox. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa sa DCRH at sa radyo natin, itong pinakamagandang paraan para makaiwas sa monkeypox kasunod nga ng pagtaas ng bilang ng mga aktibong kaso. Ayon kay Herbosa, hanggat maaari pairalin ang monogamy o stick to one upang maiwasan ang hawaan sa monkeypox. Paliwanag ng kalihim, ang transmission kasi ng monkeypox sa isa sa pamamagitan ng close o intimate contact. So those na may ganitong multiple partners, kasi meron kaming case, hindi niya man kilala yung nakatalik niya. Opo. So ang advice namin ngayon, kung kayo ay, well, number 1, monogamy. Kung ikaw ay ganitong behavior. Pangalawa, make sure alam mo yung contact number ng person na nakasalamuha mo para madalian kaming mahanap sila. Ayun. Sa mga mahihilig dyan, lalong-lalo na dun sa mga spa with na happy ending. Sabi ni Het, mag-ingat daw kayo, ha? Magandang umaga, Pilipinas!
Sa ngayon, pumalo na sa 17 ang kabuang kaso ng monkeypox sa Pilipinas mula July 2022 kung saan siyam dito ay nakarecover naman pero 8 pa ang aktibong kaso. Nakatakdang lumabas ng ospital ang 2 unang naitalang active cases ng monkeypox sa bansa. Panayan pa rin ng DCRH at ng radyo natin, sinabi naman ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, hinihintay na lamang na maghilom ang langib o scab ng 2 pasyente na tuluyang o para masabing tuluyan ng gumaling ang mga ito. Yes, Cesar. Tayo po ay nasa 8 active cases pa rin natin. Actually, yung case 10 at 11 yung naunang na-detect this year. Ang aming balita sa RITM, pinayagan na po silang makauwi dahil pwede na mag-continue sa bahay. Inaantay nilang talagang mahulog yung mga langib para masabing gumaling. Tawag na nito, sinabi na Domingo na ang hawaan nga ng monkeypox ay madaling maiwasan sa pamamagitan ng pagsusuot ng long sleeve o jacket at pantalon. Naku, yun sa mga mahilig mag-short shorts dyan ha. O baka mamaya may katabi nyo may rashes pala, di ba? Mahawa kayo. Dagdag pa rito, malalabanan din ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng palagi ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alkohol. O kita nyo? Dapat pag uwi ho ninyo, dapat nagsashower ka agad kayo gamit ang Shield Bath Soap. Ayun, kung talagang hindi maiiwasan, laging magpaon ng family rubbing alcohol. Posibleng o dapat namang magpakonsulta agad sa doktor ang mga lumulusong sa tubig baha. Lalo na nung pananalasa ng bagyong Enteng para maiwasan ang leptospirosis. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, pababa na ang kaso ng sakit noong bagyong Karina pero posible itong tumaas na naman pagkatapos nitong panibagong bagyo. Pinapayuhan ng opisyal ang mga nakaranas na lumusong sa tubig baha. Magpatingin na sa mga espesyalista kahit wala pang nararamdamang sintomas dahil 2 linggo pa ang incubation period ng naturang sakit. Lang ni Enteng sa atin, no? At ang incubation period ng leptospirosis ay 2 weeks. So naka-on alert ho tayo. Sana po nakinig ang ating mga kababayan na magpatingin, no? Kumonsulta kahit walang nararamdaman basta nalusong sa baha. Kasi yun ang paraan para wag tumaas ang bilang. Maganda umaga, Pilipinas! Isa rin ho sa mga paraan para makaiwas ho tayo sa mga karamdaman o para mabilis ho tayong gumaling, i-boost po natin ang ating immune system. Palakasin po natin ang ating immune system. Alas 4:44 na po ng umaga, oras na po para tayo mag-ultabayo. Pero pwede ho tayo mag-ultabayo anytime. Pinakamaganda nga po, 2 kapsula bago daw ho matulog ayon po sa mga dalubhasa. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo ang postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na inaral po sa mahabang clinical trial ng mga Hapon. At ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po ng postbiotic o ng ultabayo sa ating katawan, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan dahil sa ina-activate nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya lumalakas po ang ating immune system. Nakatutulong po ito para magkaroon tayo ng magandang tulog at habang magandang ating tulog, syempre, napapahinga ating katawan, napapahinga po ang ating isip at the same time, pinapanumbalik po nito ang ating lakas. Kaya kinabukasan, magandang gising mo, maganda pa ang pakiramdam mo. Ayan, ha? Yung bang pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, Het del Moro, ang pogi mo ngayon, ba? Sasabihin naman ni Het, dati na. Lakasan lang ng loob yan, ha? Kaya para ho sa mga kababayan natin, lalong-lalo na mga senior citizen, ha? Mag-ultabayo tayo araw-araw. Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung meron pa ho kayong mga concerns, pwede ho kayong tumawag o mag-text sa 0917-110-6580. Ulitin natin, ha? 0917-110-6580. Available din po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang natin na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Ngayon, kung ayaw naman ninyo online, punta ko kayo sa pinakamalapit na Mercury Drug Store o dili kaya sa Mesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 55 anyos naman nagbigti sa loob ng kanilang tahanan sa Hermosa, Bataan. Abay, bakit naman? Alamin natin mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Nakabigti at wala ng buhay nang madiskubre ang isang 55 anyos na ama sa loob ng bahay nito ng kanyang 14 anyos na anak
sa NHA Housing Barangay Mabuco, Hermosa, Bataan, 1:00 ng hapon. Base sa inisyal at pahayag ng pamilya ng biktima, nakakaranas umano ito ng depresyon dahil na rin sa kanyang kalagayang medikal. Sinabi na 14 anyos na anak ng biktima, nagpunta siya sa bahay ng kanyang ama upang dalhan ito ng pagkain. Dito ay nadiskubre niya na nakabigti ito sa hagdan gamit ay electric wire na nakapulupot sa leeg nito. Sinabi ng 17 anyos na anak nito, bago madiskubring nakabigti ang kanilang ama, nakatanggap siya ng text messages mula sa kanilang ama na sinasabi, "Mag-aral kayong mabuti anak, patawarin niyo ako, hindi ako naging mabuting ama." Naisugod pa ng mga anak ang kanilang ama sa RHU sa lugar, subalit idiniklara itong wala ng buhay. Dani Kumilang, RH37, di siya rich. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Dani Kumilang. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, happy birthday muna sa amin pong presidente, ha? Si President Ces Ordoyo. Presidente po ito ng Class Mapitagan ng PMA. Ayan, happy birthday kay President Ces Ordoyo. Binabati ka ng mga poging Mapitagan. Ay, teka muna ha, abangan din daw ho natin yung The Big Switch dyan po sa Maynila. Good morning, Ma'am Naida. Ma'am Naida Amping. At magandang umaga din kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals. Uy, good luck daw ho doon sa mga nag-take ng bar examinations, ha? Sabi po ni Justice Max De Leon. At syempre, na iba pang mga justices natin sa iba't ibang panig po ng kapuluhan. Muli, magandang umaga din po kay Congressman Nador Pleito. Siguro bukas makaluwa nga, kumustahin natin yung initiative ni Congressman Nador Pleito dyan po sa watershed po ng Ipo Dam at saka ng Angat Dam, ha? Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga din po sa inyo. At sa lahat ng mga suki natin all over the world, kumusta ho kayo, ha? Oy, syempre, the Midnight Singers, ha? Kumusta na po yung mga Midnight Singers ho natin dyan ho sa San Diego, California, ha? Si Sir June, si Ma'am Lloyd, si Sir Art at saka si Ma'am Linda. Ma'am Cora, pahinga din ho kayo lagi, ano ha? At huwag kayo masyado nag-aalala kay Sir Manny na ngayon po ay nagpapagaling din po sa ospital, ha? Ay, magandang umaga din kay Chairman Roland Paulino na ngayon po naman ay nandyan sa Minnesota. Good morning po kayo, ha? Kumusta? Iba talaga pagka-retired na? Pasyal-pasyal na lang, ha? Ganyan talagang buhay. Alas 4:49 ang oras sa buong kapuluan, patay na, tadtad naman ang bala ang kanyang katawan ng isang Navy Intelligence Officer matapos itong madiskubre sa loob ng abandonadong sasakyan sa Santo Tomas, Batangas. Nakita ang kulay silver na Toyota Innova na may plakang A3F1A3 nakaparada sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay San Rafael, dakong alas 10:30 ng gabi. Hinala ng mga pulis, posibleng sa ibang lugar pinatay ang biktima saka ito iniwan sa highway sa Santo Tomas upang iligaw ang investigasyon. Naaresto naman agad ang dalawang suspect matapos magsagawa ng investigasyon ng mga pulis sa tulong ng video footage mula sa CCTV camera na nakuha malapit sa crime scene. Kinilala ang mga suspect na sina alias Carlo, 26 anyos at alias J na 29 anyos, pawang residente ng Calamba City sa Laguna. Naharang ang kanilang sinasakyang kotse sa Torbina Tollgate sa South Luzon Expressway at nakuha mula sa kanila ang isang kalibre 9mm na baril, 11 piraso ng bala at isang pulang Toyota Innova Vios. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa motibo ng pagpaslang sa biktima at kung may iba pang individual na sangkot din sa naturang krimen. Magandang umaga, Pilipinas! Naharang naman ang Office of Transportation Security o OTS sa Clark International Airport ang 1 million pesos cash na tinangkang ilabas ng isang pasahero patungo sana ng South Korea. Batay sa report, bitbit ang cash ng pasahero sa kanyang hand carry luggage. Naharang ito ng mga OTS screener na sina Mean Tunggol at Reynald Dremutin matapos na makita ang bundle ng pera nang isa lang ito sa x-ray ng final security checkpoint sa paliparan. Paalala ni Mark Almase ng Customs Assistant Deputy Collector for Passenger Services sa Ninoy Aquino International Airport. Hanggang $10,000 lamang o katumbas ito ng 500,000 pesos na cash ang maaaring dalhin ng isang pasahero palabas o papasok ng Pilipinas. Nakumpiska naman ng Bureau of Customs
ang 85 million pesos na laga ng smuggled na karne at mga poultry products na mula China matapos salakayin ang isang bodega sa Parañaque City. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, kabilang sa mga nasabat na kontrabando ay frozen na karne ng baboy, itik at manok at mga pagkain na may Chinese markings. Bibigyan ng BOC ang warehouse owner ng 15 araw para magpresenta ng kinakailangan dokumento para malinis yung mga aligasyon ng hoarding ng imported products na ginagawa nila. Sakaling mabigaw ito, magsusumite ng tamang dokumento o mabigong magsumite ng tamang dokumento, maharap sila sa mga kasong paglabag sa provisions ng Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng misdeclaration of goods. Sa iba pang mga balita, showbiz muna tayo. Magkasintahang James Reid at Isa Pressman nilait ng mga fans. Bakit naman? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Dinagsa ng mga fans ang nakaraang preview ball na ginanap sa Grand Ballroom ng Marriott Hotel noong nakaraang Biyernes ng gabi. Hindi nagpahuli ang mga showbiz couple na ang ganda nilang tingnan sa kanilang suot. Ang isa sa pinuri ay ang magkasintahang Senator Sherwin Gatchalian at Bianca Manalo. Pinagkaguluhan din ng magkasintahang James Reid at Isa Pressman. Pero naokray bigla ang magkasintahan ng umiwas magpa-picture sa mga fans itong sina James at Isa. Nahalata raw na nagpigil lang si James dahil ang girlfriend niyang si Isa ang inalaskan ng mga fans ng bonggang-bongga dahil hindi nga ito nagpa-picture. Dinig na dinig kasi nila ang sinasabi ng mga fans na mas maganda pa raw si Nadine Lustre, ang dating girlfriend ni James Reid, kesa nga rito kay Isa. Pero meron namang tumatawag kay Isa na Nadine pero hindi na lang nila pinansin. Parang gusto daw talagang patulan ni James pero nagpigil lang ito dahil syempre talo ka kapag makipag-away ka sa mga fans. Kaya mabilis na lang daw silang umalis para hindi na lang sila mainis sa pangangantyaw ng mga fans. Iyon ang mas pinag-usapan sa katatapos lamang na preview ball na dinaluhan ng mga kilalang celebrities. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oo nga naman, kung kayo fans nung dating tambalan, siguro ilagay din natin sa lugar, ha? Ako nga wala naman fans. 6 na minuto na lang bago po mag-alas 5 ng umaga. Pero ito, marami hong nagmamadali, marami nagkukumahog. Lalo-lalo na kapag weekend. Para daw pong selling like hotcake. Ang pinakamura at pinaka-available na ready for occupancy unit ngayon with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mapalacat, Sibera Bacolor at saka Samira at saka yung Sibera Prestige. Kahit ano pang iniintay po ninyo, habal ho kayo habang meron pang mga natitirang units. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kasi nasa loob mo yung Shunan Township, yung pong palengke at simbahan, ang eskwela, ang munisipyo at iba pang mga amenities. Kaya naman, yung mga nagsisilipat dito sa may Clark, Pampanga o Clark International Airport at saka Clark Economic Zone, talagang nag-uunahan hong maka-avail ng unit. Kaya ano bang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya dahil ito po yung napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, bukod sa ito po ay available sa Pag-ibig Housing Loan, 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat na bahay agad. May chance ka pang manalo ng brand new car. At yan po irarapol sa Disyembre. Ayan, Kaya ano pang iniintay po ninyo? Bago ng bahay mo, bago pang kotse mo. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Parang sardinas yun, 555. Ay, tanga mo na. Ba't ka ba nag-plug ng sardinas? 4 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos marahay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa
Bicol, lalong-lalo na doon yung mga nakatutok dito sa Palumbanes Island. Palumbanes Island. Hindi pa Palmones Wala ho kaming island. Nagbabadyang tumaas naman ang passenger fee sa Ninoy Aquino International Airport sa susunod na taon. Hala! Ito matapos makakuha ng go signal ang paliparan para magtaas ang singil mula sa ipinapataw na Passenger Service Charges o PSC. Base sa Manila International Airport Authority Revised Administrative Order No. 1 Series of 2024, mananatili sa 550 pesos ang international flights, 200 naman para sa domestic flights sa unang taon. Mula sa sisingaling PSC, 348.21 pesos, 348 pesos and 21 centavos, at 165 pesos and 18 centavos ang share na makukuha rito ng New International o NAIA International Airport Infrastructure Corporation o NNIC na pinangungunahan naman ng San Miguel Corporation. Pero pagdating ng October 2025, muling tataas ang singil sa PSC. Papalo ito ng 950 sa kada international flight, so halos 1,000 piso. Ola! At 390 naman para sa domestic flights. Dito inaasahan kikita ang NNIC ng 11.49 billion pesos kada taon mula sa kanilang makukuhang share simula sa 2025. Okay lang naman basta maganda ho yung serbisyo at saka maganda ho yung maganda ho yung airport, di ba? Kasi kung hindi nga naman natin papapasukin ang private sector para sa pagpapaganda ng airport, hindi natin magagaya ho yung airport ng Singapore, di ba? Airport pa lang, tourist destination na. Oo. Kaya doon ho sa Singapore, tumataas po ang kanilang mga tumataas po ang kanilang turismo. Oh. Dahil airport pa lang airport pa lang talagang sulit na kaagad yung nasa wishlist mo ng mga pupuntahan. Oh, di ba? Oh, airport pa lang panalo ka na. Oh. Sa Pilipinas, kumusta ba ang turismo natin? Airport pa lang madidismaya ka na. Pagkatapos madidelay ka pa. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Sino ba sekretary ngayon ng Department of Tourism? Wala tayong sekretary. Meron. Hindi pa naman nabubuwag ang Department of Tourism. Pambihira naman kayo. Hindi nga lang natin alam kung sino sekretary ng Department of Tourism. Sino? Dick Gordon. Huy! Tagal nang hindi sekretary si Dick Gordon ng Department of Tourism. Matagal na. O, si Tulfo? Hindi rin. Matagal na. O, ibang administrasyon Sino ba sekretary ng hindi rin niya alam. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya kawawa yung mga estudyante ko minsan pagka nag-i-exam. Sino ang sekretary ng Department of Tourism? Sagot nila, si Angelo nga, hindi alam Pangulong BBM, baka gusto nyo palitan na. Yung medyo kilala naman at nagtatrabaho. Ay, sus, may alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa ating mga balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mong pong panig na mundo ang naroroon ng mga Pilipino. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa ating mga seafarers, ating mga mandaragat at mga OFW. Nagbabala ang Philippine Consulate General ng Hong Kong sa mga Pilipino kaugnay ng isang dating OFW na naging loan shark o may modus na magpapautang. At saka iipitin ang mga pasaporte ng kanyang mga pinautang sa kabila ng pagbabayad na ng mga ito. Sa
Sa ulat ng Philippine Consulate General, hindi ibinabalik ng nasabing loan shark ang passport ng kanyang mga biktima at nagpapatong pa ng 3 hanggang 4 na beses sa halaga mula sa orihinal na inutang. Bunso nito, nagpaalala ang Consulate General sa publiko, huwag gagawing collateral para sa pagpapautang o sa pag-utang ang pasaporte dahil paglabag ito sa New Passport Act. At ang sino mang lalabag ay maharap sa kaukulang multa. Hinihikayat naman ang mga posibleng naging biktima ng naturang loan shark na iulat sa Consulate's Assistance to National Section ang naturang modus operandi. Walang konsensya, no ha? Nangutang dahil gipit. Lalo pang ginipit. Pinoy matunta. Dapat ito, pagka may darating na bagyo, igapos natin para matangay ho ng bagyo. Ay, teka muna, nasa linya na natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning din po sa ating mga tagapakinig sa magiging lagay po ng ating panahon ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay may binabantayan pa rin tayong low pressure area na nasa loob ng ating Philippine Air Responsibility. Hindi po inaalis yung posibilidad na ito ay magiging isang ganap na bagyo. Ngunit nasa layong mahigit 1,000 kilometro po ito east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Asahan po natin ang bahagi po ng northern at central Luzon ngayong araw ay makakaranas ng maulan na panahon dulot ng epekto ng hanging habagat or southwest monsoon. Asahan po natin yung malalakas na mga pag-ulan sa Ilocos Region, Apayao at Abra. Pinag-iit po yung ating mga kababayan dyan sa mga posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Dito naman po sa Cagayan Valley, Central Luzon at nalalawing bahagi ng Cordillera Administrative Region, magiging maulan din po yung panahon. Nasa light to moderate or moderate to paminsan-minsan malalakas na mga pag-ulan inaasahan natin ngayong araw. At dito po sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi naman po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na pa po rin. So generally fair weather conditions po tayo. May mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Mas madalas po yan nararanasan sa hapon o sa gabi sa ating pong mga kababayan. Magbaon lamang po tayo ng payong o kahit na anong pananggalang sa ulan. At sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Banayad hanggang sa tamtaman ng mga pag-alon inaasahan po natin sa ating mga karagatan. Kaya malayo pong mga kapalat ang ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat o mangingisda. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ingat Rhea, ito nakikita natin sa PID. Papasok pa lang yan o na palabas na ng bansa? Patawid na? Yung low pressure area po ay kakapasok lamang po kahapon. Papasok pa lang yan? Yes po. Yung general track niya, yung pagkilos niya is papuntang Taiwan. So, for now po, hindi natin inaasahan na magkakaroon po ito ng direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. I-mention ko na din po, possible by the end of the week, magiging maulan po yung panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil may minomonitor din po tayong low pressure area sa labas ng PAR na may posibilidad na maging isang ganap na bagyo. So, for na dahil may kalayon po ito sa ating bansa, continuous pa rin po yung monitoring namin at pinapaalalahanan po yung ating mga kababayan na manatili pong mag-monitor sa updates na ilalabas po ng Pag-asa sa mga yung kulay pula na yan na nasa may bandang bandang norte, ano yan? Yes, hindi pa yun yung bagyo? Yung sa may bandang norte, dulot po yan ang epekto ng habagat. Habagat pa lang to? Yes po, yung nasa may area po ng Ilocos Region, kung nakikita nyo po sa mga satellite image, yung Northern Luzon, Central Luzon area, kung may mga kaulapan po kayo na mamataan dyan, dulot po yan ang epekto ng habagat. Habagat pa lang pala to, no ha? Yes po, yes po. Hanggang ilang araw to na inaasahan na magpapaulan? Ngayong araw po, magiging maulan po, and then huhupa po siya pagdating po bukas. Oh, naku. Sana hindi maapektuhan yung mga maisa natin at saka mga palayan doon. Ano? Anyway, Ma'am Rhea, maraming salamat ha. Ingat po kayo. Kayo din po, maraming salamat. Magandang umaga. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Kaya ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan, magmaon ho ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian ha. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmo.
Lunes, magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, nananawagan ng tulong si San Carlos City Negros Occidental Mayor Rene Gostilio sa mga biktima ng sunog sa Barangay 5 ng naturang lungsod nitong Biyernes. Ito'y matapos matupok ng apoy ang halos 80 tahanan. Ang apektado po nito nasa 106 na pamilya. Ayon sa alkalde, bukas sila sa sinumang nagnanais magpaabot ng damit, pagkain at tulong pinansyal sa mga nasunugan. Matatandang itinaas sa ikatlong alarma ang sunog noong Biyernes sa paniniwalang nagsimula ito sa ikalawang palapag na bahay sa isang sa nasabing barangay. Wala namang nasugatan o nasawi sa naturang trahedya. Hindi pa rin alam kung ano ang pinagmulan ng apoy. Malaking misteryo para kay dating Senador Panfilo Lacson kung bakit walang napapanagot sa likod ng maraming pagkasira o mabilis na pagkasira ng mga kalsada sa bansa. Ayon sa dating Senador, tuwing pagkatapos ng ulan, maraming iniiwang sira sa kalsada, mga butas na daan ang mga pag-ulan pero wala namang nakukulong. Para manong nakakaloko na yung mga suspect sa likod nito dahil sa natutuwa sila sa mas maraming kontrata na mapapasa kanila para ayusin ang mga kalsada. Natatandang matagal ng problema at issue ang pagkasira ng mga kalsada tuwing nakakaranas ng mga pag-ulan o kasi nilalapatan po ng ice-palto. Bagay, Senator Ping, hindi lang naman sa Pilipinas yun eh. Ganyan din naman ang sitwasyon sa marami ding panig pa ng mundo pagka ginagamitan ho na ganyang technology. Yung nga lang yung yung mga daan sa maraming panig ho sa ibang panig ng mundo maganda ho yung pagkaka-construct. Oo. Dito ho kasi sa atin. Pag naglatag ng project sa laki ho nung mga tongpats ayun. Nadidiskaril ho yung kalidad ng project. Magandang umaga, Pilipinas! Katatapos pa lamang po ng bagyong Enteng pero may paparating na naman pong sama ng panahon. Mabuti ho siguro tanungin ho natin ang GSIS kung ano naman yung mga nakahanay na mga programa para po sa kanilang mga miyembro. Swerte talaga ng mga miyembro ng GSIS. Magandang umaga po kay PGM Week Biloso ng GSIS. PGM, magandang umaga po. Magandang umaga, partner Angel, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ayan, okay. Dito ho tayo sa emergency loan dahil alam ho naman ninyo, pagka ganitong katatapos ho ng kalamidad, ang tanong kaagad saan ba tayo pwedeng humugot ng pwedeng magamit pampa-repair ng bahay o kaya dun sa iba pang mga pangangailangan na PGM? Ay, alam mo, magandang puntos ito sapagkat nabanggit mo nga, meron ng pang bagong bagyo na parating. Meron po tayong emergency loan para po sa lahat ng mga nasalanta ng bagyong Enteng. Mm-hmm. At ang mga lugar po, nabubuksan natin ito, banggitin ko na po dito at iba-ibang mga lugar po. Una po, sa Ormoc City, Maasin City, Anyanga, Leyte at Samar. Meron po tayong deadline of filing hanggang October 3. Alam mo niyo ba, meron ho tayo ritong 29,500 members at 5,200 pensioners sa mga nabanggit na lugar. Dito rin po, malapit sa atin, Batangas, Rizal, NCR at Cavite. Ang deadline of filing ay October 25 naman po. Meron po tayong 860,000 members at 87,000 pensioners. Dito rin sa Baco at Pinamalayan, Oriental Mindoro at Bataan. Ang deadline of filing ay October 26. Meron po tayong 20,130 members at 5,450 pensioners. Dito po sa Bulacan at Pampanga, ang deadline of filing ay October 29. Meron tayong 104,700 members at 19,400 pensioners. Kamiling Tarlac, ang deadline of filing ay October 31.
1,700 members at 400 pensioners. Ilocos Norte at La Union, deadline of filing, November 5, 36,700 members and 9,000 pensioners. Mabitak, Laguna at San Andres Romblon, deadline of filing, November 11. Meron tayong 880 members and 157 pensioners. Ilocos Sur, deadline of filing, November 13. 16,800 members and 4,200 pensioners. Mga Tarem, Pangasinan, deadline of filing, December 2. Meron tayong 1,223 members, 286 pensioners. Simula naman po today, Naga City and Camarines Sur, deadline of filing, December 8. At Santa Cruz, Marinduque, ito naman po, ay dahil sa African Swine Fever, deadline of filing, November 8. Meron po tayong 1,250 members and 417 pensioners. PGM. Baka natatanong. PGM, bakit may deadline? Ay, alam po ninyo, naglagay po tayo ng deadline sapagkat gusto po natin makafocus po ang ating mga miyembro ng manghiram during that period, no? May bigay po namin ang kaukulang atensyon at tulong sa mga miyembro at pensyonado tungkol sa mga ganung period. Sapagkat pagka hindi po nagkaroon ng deadline, mantakin nyo, 6 na buwan na. Pupunta ko kayo sa GSIS, tatanungin namin para sa ng emergency loan. Baka nakalimutan na kung anong bagyo yung tumaan. Para po kayo mag-avail. Kaya sinisigurado namin na ito talaga related dun sa emergency na inyong naranasan. So dapat declared ang kanilang mga lugar bilang nagkaroon ng state of calamity, di ba? Tama po yan, partner. Sino-sino pwede mangutang? At saka magkano? Ito po, ang mga qualified na mga miyembro ay unang-una dapat ay naninirahan o nagtatrabaho sa lugar na apektado ng kalamidad. Doon pong walang unpaid leave, walang administrative o legal cases. At nakabayad na hindi bababa sa 6 na monthly premiums bago mag-apply. At importante, meron ka pang natitirang sahod na net take home pay na di bababa sa 5,000 piso. O para naman po sa old age and disability pensioners, kailangan na may net monthly pension po kayo na hindi bababa sa 25% ng inyo pong pension matapos ibawas ang loan. Ayun. Magkano nga isang buwan, 1 month na equivalent ng 1 month salary ang pwedeng i-take off? Tama po yan. At ang pwede po kasing mautang sa ating emergency loan ay 20,000. 20. Ngunit kung ikaw halimbawa sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng salanta, nakautang ka na dati, pwede kang umutang ng 40,000 piso basta ang net na magiging kautangan mo dahil sa sakuna ay 20,000. Okay. So gagamitin pong pang-offset po yan doon sa dating loan. Okay. Ang interest po ay 6% kada taon at babayaran sa loob ng 3 taon in equal monthly installment. Okay. PGM. Hindi nyo pong Oo. Yes, ang pag-a-apply pala nito online, paano yun sa mga hindi pa na-restore ang kuryente? Abay, ang amin pong mga opisina ay bukas. Okay. At sa lahat po ng ating opisina at mga ahensya na mayroon pong tinatawag na GSIS kiosk para po itong ATM machine na pwede ho kayong mag-apply, ay pwede ho kayong pumunta. At kami po ay bukas para manilbihan po sa inyo. Oo. Pwede pa rin yung GSIS Touch mobile app, di ba? Sa cellphone. Yan po ang kadalasan pong ginagamit. Abay, mantakin po ninyo, 70% na ho ng ating mga transaksyon. Talaga, ha? Riyan na ho sa GSIS Touch. At 30% lang po ang nasa kiosk. At maniwala ka ba, partner, 99% na digital ang transaction ng GSIS. Ayos siya. Halos 1% na lang po ang pumupunta sa ating mga opisina
para mag-mano-mano na mangutang. Oh, PGM, matanong ko nga pala, paano yung mga nasirang eskwelahan? Kasi noon binibida mo sa amin, maraming eskwelahan ang ipinasok na sa insurance, ano ha? So paano yun, yung mga nasirang eskwelahan? Abay, alam mo, napakagandang katanungan niya, partner. Alam mo, sa pamamagitan ng Bureau of Treasury, ay pinangunahan nila, tinatawag na National Indemnity Insurance Program o NIIP na tumugon sa kasalukuyang kakulangan sa pondo kapag may sakit. Kaya po ang nangyari rito sa NIIP, nakapagbigay ang GSIS ng insurance sa mahigit na 132,000 public school buildings. Kaya po ngayon, pagka ikaw ay tinamaan ng sakuna, dito sa ating mga tinamaang eskwelahan ay sasabit na lang automatic po para yung inyong proceeds ay ma-credit po sa inyo para sa reconstruction at rehabilitation at hindi na ho kayo magre-rely sa pondo ho ng pamahalaan para kayo ay may pampagawa. Oo. Sakop din, bukod sa eskwelahan, ano bang pwedeng ano dyan? Yung mga mga barangay hall, pwede yun? Pwedeng i-rehistro yun? Alam po ninyo, lahat yan, pwede ho yun. As a matter of fact, iniikot po natin at kinakausap ang lahat ng ating mga ahensya ng gobyerno at local government unit na mag-insure sa GSIS. Okay. Pati mga health center, ha? Pati ang kasama po yan. Pati po ang nasa mga export processing zones. Kasama po yan. Okay. Baka sa dami niya mga gusto nyo cover, kasya ba yung pera nyo? By kasya po, as a matter of fact, tayo po ay nagkaroon po ng 50% na increase na koleksyon ng premium para po makover po natin. Mandato po natin dito sa GSIS na isiguro lahat ng government properties and agencies. Oh, yan. Yun sa mga loan, magkano pang pondo na available? Yung para sa loan partner ay tabi ang GSIS ng 27 billion. Wow! Para sa mahigit na 1.2 million members at pensioners na naapektuhan ng tumaang bagyo. Ginagawa po natin yan, pinag-aaralan kung ilan po ang mga tinamaang lugar, ilan po ang mga miyembro at natatamaan at gumagawa ho kami ng pagsusuri at nagkakaroon ng komputasyon kung magkano more or less kung ilan ang tatamaan dito ang kailangan namin itabing pondo. Tsaka mataas ang collection efficiency nyo di ba? Mataas po. Kasi pag hindi naman sila nagbayad, yung kanilang pension naman, pag nag-retire, maapektuhan din. Kaya talagang bayad sila, di ba? Tama po yan. Oo. Anyway, saan ho sila pwede makipag-ugnayan, PGM Week? Para sa karagdagang informasyon, partner, bisitahin lamang ang website ng GSIS, www.gsis.gov.ph. Ang Facebook page po natin, ang @gsis.ph. Para rin sa mga nag-i-email, paki-address po gsis@gsis.gov.ph. Ayan. At sa aming contact center, tumawag po sa 1-800-847-4747. Kabilis tandaan niya na, 8847-4747. Parang numero lang ni James Bond. Maginawang umaga muli, PGM Week. Maraming salamat po for joining us. Thank you po. Maraming salamat din po sa iyo, partner, at sa iyong tagapakinig. Apo, thank you. Maraming salamat. Si PGM Week Beloso ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong Kapuluan. Patuloy naman ang inisyatiba ni Senator Amy Marcos upang mabusog ang mga magsasakang nagpapakain sa publiko. Ayon sa Presidential Sister, dapat bigyan ng dignidad ang mga lokal na mga magsasaka na baon ngayon sa kabi-kabilang hamon. Kabilang ang sunod-sunod na bagyo at 15% na tapyas taripa naman sa mga imported na bigas. Sinusulong ni Senator Amy Marcos na mabigyan ng mga ito ng sweldo mula sa gobyerno imbis na limos at ayuda lamang. Natatandang ganap na naging batas ang Senate Bill 1850 o ang New Agrarian Emancipation Act na inihain noon ni Senator Amy.
Ang batas na ito ang nagtatanggal sa utang ng mahigit na 600,000 magsasaka na nasa mahigit 57.56 billion pesos. Si Senator Amy Marcos din ang nagpakilala ng modern farming sa mga magsasaka at patuloy ang mga proyekto nitong mahimok ang mga kabataan na pasukin ang pagsasaka. Sa totoo lang, tatanda na ng mga farmers natin, kinakailangan na ng new breed o new blood ng mga magsasaka. 21 makalipas ang alas 5 ng umaga. Diskumpiyado naman ang ilang mga magsasaka na mangyayari ang 7 pesos kada kilo na bagsak presyo ng bigas ngayong Oktubre. Ayon kay Sinag Che Rosendo So, malabong bababa ang presyo ng bigas na gitna ng pagtaas ng presyo ng imported rice sa Vietnam. Sinabi ni So na tumaas ng $40 ang buying price ng bigas sa Vietnam mula $580 naging $620 na per metric tons. Tinukoy niya noong 2023 halos 3 million metric tons o 83% ng 3.6 million metric tons ang kabuang rice import ng Pilipinas mula Vietnam. Sa ngayon, mula Enero hanggang Agosto, nakapag-angkat na rin ang Pilipinas ng 2 million metric tons mula sa Vietnam o 77% ang kabuang import natin ngayon. Matatandang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, mararamdaman ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado ngayong Oktubre dahil naman sa pinababang taripa. Maganda umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Napag-uusapan na naman din ho ang mga magsasaka ha. Abay, tulungan ho natin ang ating mga magsasaka. Tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto katulad na lamang po ng Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po kasi, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Katulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao. Kinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans para ma-process upang maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang mahigit 10 variants po ng Tangerine Chocolate ay pwede ho nyong ma-check sa tangerinechocolate.ph. Yan na rin ho kayo umorder. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang lokal. Pero dahil po sa tulong ng DOST at saka ng DTI, ito po ay mukhang global ang dating. Ayan, packaging pa lang pang-global na pang-international market. Kaya kahit na ito'y gawang lokal, taste and looks global. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang ating kapwa Pilipino. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Muling itinalaga bilang acting chief ng Bureau of Immigration Border Control ang dating nasipa ng opisyal na sangkot sa Pastillas Bribery Scheme. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tancinco, dumaan naman sa masusing evaluation ang reappointment ni Vincent Brian Alasa. Matapos na ma-dismiss ang kaso nito sa Court of Appeals noong pang-Enero. Lumutang ito matapos questionin ni Senator Risa Ontiveros sa isang pagdinig ng Senado ang muling pagkakatalaga kay Alasa. Yan man, bagamat mabigat na niya ang kinaharap nitong kaso, sinabi naman ni Ontiveros na nirerespeto niya ang desisyon ng korte. Samantala, ukol naman sa posibleng pagtulong ni Alas kay Guo na makalabas ng bansa. Dumipensa si Tancinco na sinasabing walang kinalaman ang Bureau of Immigration o ito pong BCIU. At ang tanging intelligence gathering lamang ang hinahawakan ng naturang unit ng Bureau of Immigration. Ay, kasama na natin si Labor Secretary Benny Laguesma. Kasi nga po ngayon, di ba, ang daming mga nagmamahagi ng tupad, nagbibigay ho ng tupad pro, ng tupad assistance. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Kong Angel. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Salamat po sa awa naman po ng ating buong may kapal, okay pa naman po at sana ganun ka rin, Kong Angel. Lagi ho kaming okay, Secretary. Basta okay kayo, okay kami. Pasensya na kayo. Binulabog namin kayo ng napakaaga. Sek, ganito ho. Ang dami kasi nagtatanong, paano ba natin ini-implement at paano pa pinipili yung mga benepisyaryo po ng tupad? Una dun sa pagpili po, kaugnay po natin yung ating mga
partners. Kasi bahagi na po dyan yung mga LGUs. Okay. At yung po naman kasing tupad, kung atin pong bibigyan ng kahulugan yung acronym na tupad, ito po itulong panghanap buhay para po sa mga disadvantaged at displaced workers. Kaya yan po yung mga pwedeng mag-qualify both sa formal po at saka informal sector ng atin pong labor market. And hanggang kailan sila tinutulungan ng tupad? Ay, ang tupad po kasi kung Angel ay temporary employment assistance. So, ang pinaka-minimum na araw po na pwedeng may pagkalob sa kanila, ito po ay cash for work kung Angel, ha? Ito po ay pinagtatrabahuhan. Ito po ay minimum of 10 days, maximum of 90 days po. Depende po doon sa sinasabi natin na work plan na ipapakita nila. At titignan po kung yung ba talaga qualify sa 90 days. Kalimitan po kasi generally ang period na ipagkakalab, ang panahon po na nabibigay yung natulong po sa tupad program ay 10 days po. 10 days. Usually, anong trabaho ginagawa nila? Yung paglilinis ng mga lansangan? Hindi lang po yan. Yan nga. Maraming salamat, Kong Angel. At binanggit mo kaagad yan. Hindi naman po paglilinis lang o pagwawalis. Kasama po yung paglilinis ng mga kanal na nagbara. Yun. Kasama po yan. Kasama din po yung paglilinis po na may kinalaman mo sa ating environment at mga nakatiwangwang po na mga ikangay lupain na kung saan po pwede magtanim ang atin pong magiging benepisyaryo at sila po ang makikinabang din doon po sa itinatanim nila. Kaya lang po kasama ang aming pakiusap, kung sila po ay ikangay nagtagumpay na makaharvest, dapat mag-ukol po sila ng mga 30% noon, 30 to 40%, ay mai-alok po na wag naman po nila pagtubuan ng husto. Dahil kinakailangan po na matulungan namin sila, pero dapat tulungan din nila yung iba namang mga kababayan natin na pwedeng nangangailangan din. Nagmamaterialize yung ganyang arrangement na Sec? Yes, Kong Angel. Sinusubaybayan po namin. Kasi po isa po sa mga kritisismo o yung mga pagpuna, walis nga ng walis lang daw. Yun, yun nga sinasabi nila, kaya sabihin ho nila. Hindi lang po yan ang trabaho kasi yan po yung parang nakikitang visible kasi dito po sa sa pangkalahatan sa National Capital Region, nakita po na yan yung isa sa mga bahagi na pwede pong gawin. Pero Kong Angel, bigyan ko lang ng halimbawa. Dito po sa nagkaroon tayo ng oil spill, ang mga tupad beneficiaries po natin tumulong sa paggawa ng spill boom. Opo, at dahil po meron din po kaming partnership sa DSWD, DNR. Sa DSWD po, dahil nakita namin itong epekto po ng bagyo na naagad po, ang dami pong tinamaan na probinsya. Yes. Naagad po yung stock ng DSWD sa mga relief goods. At tumulong din po ang mga tupad beneficiaries para po magkaroon ng pagpapak, repacking, at makapag-stockpile kasi alam naman po natin na kailangan mabilis po ang kilos ng pamahalaan. At kasama nga po yan sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Convergence po ng mga programa na pwedeng mag-complement, magtulungan para maramdaman po ang impact ng assistance o ayuda ng pamahalaan. Ayun. So, kasi nga nakikita nila na pag sinabing tupad, yun yung mga nagwawalis-walis na yun. Di ba? Padalhan nyo nga kami ng mga picture o mga video nun, Sec, para may pakita din ho natin na hindi lang yung pagwawalis. At saka, totoo, ang sinasabi ni iba, isang oras lang nagwalis yun. May biyaya na kagad. Paano naman kami nagtrabaho ng 8 oras? So, hindi pala isang oras. Hindi po. Hindi kasi po yung tupad dahil nga temporary employment kuminsan po ay hindi naman kami eksaktong nagre-require ng 8 oras kasi kung mainit po at yung ng kanilang paggawa ay nakabilad po sila sa araw, kaya nga po meron sila ng mga long sleeve na t-shirt. Ano po yun, ang consider po namin doon na hindi lamang po yung uniforme, kundi yun po ay personal protective na shirt. At kaya po binibigyan din po sila ng sombrero. At kung sila naman po ay maglilinis sa mga binahang lugar para ho dumaloy ang tubig, maduming tubig, pinagkakalooban din po sila ng bota. Dahil gusto po nating mapangalagaan sila at Kung Angel, ang mga beneficiaryo po ng tupad, covered po sila ng group insurance ng GSIS. Ba, talaga? So, opo. ayos ha. Pero ano? Kasi po, Kung Angel,
tumutulong po tayo at tumutulong po ang pamahalaan, pero dapat po wag magkasakit naman yung tinutulungan. Binibigyan po natin sila ng pagkakataon na may panggalingan ng kanilang pangangailangan. Subalit, dapat tiyakin din natin na sila po ay ligtas. Yung kanilang kalusugan, kaligtasan, ay kailangan po talaga ring mapangalagaan ng ating pong pamahalaan. Kaya nga kasi October, alam natin, filing na ng candidacy. Siyempre, mainit sa mata itong ganitong mga ayu-ayuda. Opo, tama po kayo dyan. So, ang determinasyon ng kung sino mga benepisyaryo ng tupad will come from the barangay up to the municipal level. Pero, ang final approval nagagaling ho sa DOLE. Binabalidate po yung yung listahan nila. Ang tawag po natin yan profiling. Okay. Kasi po, iniiwasan din po yung duplication. Okay. Opo, at isa pa pong bagong direktiba ng ating Pangulo, yung may kinalaman po sa program convergence budgeting. Okay. Kasi nakakadinig po tayo na yung iba, hindi naman po nila mapatunayan na sila na lang sila yata binibigyan. Tapos nagkakadoble pa. So ngayon po ay talaga pong tinitignang mabuti. Magkakasama po yung mga departamento na meron ganitong klaseng programa kagaya po ng DSWD. Meron po silang assistance sa ating mga kababayan, lalo na po kung panahon ng kalamidad. At kami naman po ay umaantabay para naman po doon sa tinatawag natin rehab portion. Pagka ho yung mga kababayan natin na pinsala po yung kanilang kabahayan, ang ating po mga eskwelahan. Katulong po diyan ng ang mga tupad beneficiaries. Doon po sa paglilinis, paghahanda po sa irigasyon. Nakakatulong din po ang ating mga beneficiaries at yun po yung mga iba pang klase ng trabaho na ginagawa ng ating mga tupad beneficiaries na hindi naman po walis ng walis. Nagbibiro nga ako kung Angel Kasi pag puro walis lang, baka maubos po ang espalto at lalong maging problema at yun po mangangailangan naman ng karagdagang budget para po sa DPWH. So, hindi po yun. Talaga pong ang bottom line po ng paglilinis ay kalikasan po at saka yung ating pong kalusugan. Kaya medyo importante rin. Tinuturuan din po namin sila ng tamang disposal ng mga waste po. Okay. Sek, teka muna. Tsaka pahingi din ng picture nung nung monitor natin yung tinulungan para magsaka, tapos yung ani nila ibinahagi din nila mas mura sa ating mga magsasaka. Ang last question na lang po. Will they be counted as employed? Pagka sila po ay nadaanan ng survey, kasi may survey po na tinatanong kung kayo ay nagkatrabaho kahit at least 1 hour po within the reference week, makaka-count po sila. Pero employed po sila, pero masasabi natin na underemployed. Underemployed? Hindi po sila full employment. Kasi pagkatapos po ng maiksing period ay wala na naman, maghahanap na naman po sila ng kanilang pagkukunan. So, ang nakikita ko po, yun po, dahil yung pong definition ay low standard po yan, international. Okay. Hindi po yan inimbento ng Pilipinas. Lahat halos po ng bansa, ganyan po ang ginagamit na sukatan nung kanilang employed. At saka sino naman yung underemployed. Maiisip natin na underemployed. So, medyo yun po, alam ko po na ang pinanggagalingan po ng inyong katanungan kasi pare-parehas naman po tayo, gusto na nating makita at yun din naman po ang layunin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung dekalidad na trabaho po at yung pangmatagalan. Doon po tayo pumupunta kasi pag nakikita po natin yung labor statistics po, nadadagdagan po yung bilang ng merong mas regular na trabaho. At nababawasan po yung mga underemployed. Kaya lang kung Angel, dadagdag ko na, ang atin po kasing labor market, po siya cyclical at meron pong fluctuations. Kaya nga po ang tamang batayan dapat ng pagkukumpara ay year on year, hindi po naman dapat tumuon lamang o mag-focus sa month on month. Kasi may mga other factors po kasi na pumapasok, like nagkaroon tayo ng bagyo, nagkaroon ng kalamidad, tapos kasama pa po dyan yung biglang maraming nagsigraduate na mag-join po ng ating labor force. So hindi naman po agaran sa loob ng isang buwan nakakakita kaagad ng trabaho.
So napapabilang po sila pag sila din po. In the same vein po, pag nadaanan po sila ng survey, tinanong sila may trabaho ko ba? Wala, naghahanap pa po. Kasama din po sila sa unemployed. Ayan. Tapos, samantalahin din ho ng ating mga kababayan, ang daming programa ng TESDA ngayon. Diba? Yes, Oo. Para matulungan sila na magkaroon ng trabaho. Kaya kung Angel, pinapalakas po namin ng husto ang ating public employment service offices. Kasi nakababa na po sila sa mga LGUs. At ang pesos po, ang tawag niyo po yung peso, ay under the technical supervision po ng DOLE, in particular ng Bureau of Local Employment. So, kinakapacitate po natin sila at ang atin po talagang pinakalayunin, sana ma-institutionalize ang mga peso sa lahat ng mga municipalities, sa lahat po ng mga provincial offices kung merong ganyan. Ang ibig pong sabihin, sana po regular ang mga trabaho doon. Na hindi pag nagpalit po ng administrasyon, mapapalitan na naman sila, magsisimula na naman po sa square one yung kanilang pag-aaral o tinitignan ano bang klaseng trabaho itong gagawin ng mga peso po. Ayan, Rico Tanare ha, kasi sabi niya nga hindi daw dapat walis ng walis. Abangan mo yung mga papadala sa atin ni Secretary Benny doon sa mga garden na na-develop ho ng mga tupad beneficiaries. Ano ha? Ito pa, isang tanong ni Alfredo Lucena. Pwede daw bang mga senior citizens sa tupad? Ay, pwede po. Basta lang, sila po ang aming kakwalifikasyon. Dapat po sila po ay physically fit kasi mga senior po dapat pangalagaan. Kagaya ko kung Angel, senior po ako. Hindi ka na pwede sa tupad. Opo, pero kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung aming ugnayan ng DSWD sa pag-repack ng mga relief goods. May mga senior po na nagtrabaho doon pero naglilista lang po sila. Tinitiyak nila na ang nilalagay po sa isang kahon ay magkakagaya o similar po yung number, quantity at saka yung klase ng nilalagay. Para sa quality control. Opo, kasama po sila sa quality pero hindi po yung masyadong manual na trabaho. At alam mo Kuya Angel, nakakatawa din po, meron po kaming mga kapartner na establisadong kumpanya. Hindi ko na po babanggitin ng pangalan kasi po commercial po ang tawag doon tumatanggap din po sila ng senior citizen. At ang trabaho naman po ay parang taga-estima, taga-sabi kung nasaan yung ganito, ganyan. Meron po. Hindi ba SM yan? Ano po? Hindi ba SM? Hindi pa. Iba. Samot-sari pong mga kumpanya at natutuwa po ako kasi medyo hindi nila kinikilala yung age po talaga is also relative naman. Basta functional pa at saka healthy naman, di ba? Yes, yun ang aming talagang pangunahing konsiderasyon, Kong Angel. Dapat po ay medyo malusog at pwedeng makapagtrabaho at siyempre may kasama din yung mental health. Kailangan po din matiyak po din natin na maayos po din dahil kailangan kung gumagawa po ito yung trabaho, hindi lamang po ligtas yung ating maayos yung ginagawa natin. Ligtas din po tayo bilang mga manggagawa kahit na po senior citizen. At heavy din po, mabigat din po, nakatuon din po kami sa ating mga kabataan, mga mag-aaral, yung Youth Employability Program po ng DOLE. Ayan. Anyway, Sek, abangan ko yung mga picture at saka yung mga video para mailabas din ho natin. Opo, mag-ano po ako ng magpapadala po kami sa inyo. Thank you, Secretary. Magandang umaga po. Maraming salamat din, Kong Angel. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang inyong programa. Magandang araw po. Ingat po kayo. Si Labor Secretary Benny Laguesma. Ganda umaga, Pilipinas! 43 makalipas ang alas 5. 9 na minuto na lamang bago mag-ASS na umaga. Ay, oras na rin ho para tayo mag-ultabayo. Ang ultabayo po pwede nating i-take naman anytime. Pero ang rekomendado ho, 2 kapsula bago matulog. Anong ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis-strain plasma na rekomendado po ng mga doktor. Ito'y sumailalim sa mahabang clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultamayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma. Kaya pagpasok po ng postbiotic sa ating katawan, itinataboy po nito yung mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog dahil ina-activate nito ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya tayo ho, na-achieve na natin ang magandang tulog, napapanumbalik pa natin ang sigla ng ating katawan dahil itinataboy po ang mga toksin sa ating katawan. Available po ito sa Lazada at Shopee, siguraduhin lamang galing po sa Theoxys Health Ventures.
Available din po sa Mercury, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy at Curamed. Tandaan, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Centralized database ng bakanteng trabaho maaaring solusyon sa youth unemployment. Yan po ayon sa trabaho party list. Detalye na balita mula kay Edniel Paro sa RH52. Edniel, good morning. Bilang solusyon para sa mga kabataang bagong graduate ng kolehiyo ngunit wala pang trabaho, isusulong ng trabaho party list ang paglikha ng mga centralized database na maglalaman ng lahat ng job vacancies mula sa iba't ibang kumpanya sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, layunin nitong tulungan ng mga kabataang bagong graduate ng kolehiyo, pati na rin ng mga graduate ng senior high school na naghahanap ng trabaho. Ito ang tugon ng grupo sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho sa bansa dulot ng mga bagong graduate sa kolehiyo at SHS. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umaabot sa 2.38 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong July 2024 at isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagpasok ng mga bagong graduate. Maraming salamat, Edniel. Oy, ang ating malakas promo ay nandyan ngayon sa NBBS Kaunlaran, Nabota City. Lakasan nyo ng mga radyo nyo at nag-iikot na si Sherwin Alparo, motorsiklo ng joyride driver na kinarnap pa. Nabawi ng QCPD. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5 Bal. Kuya Angel, matapos ang halos 3 buwan ay matagumpay na nabawi ng QCPD District Anti-Carnapping Unit o DACU ang motorsiklo ng isang joyride rider na inagawan sa Cubao, Quezon City. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan, natunton ng mga operatibo ng DACU ang Yamaha Mio Gear motorcycle sa Sitio Tanglao, Cogueyo, Padilla, Antipolo City. Positibong kinilala ng biktimang suspect na si Oliver Mercado na nakakulong ngayon sa Campo Caringal dahil sa iba pang kaso ng karnaping. Sa investigasyon ng QCPD, lumalabas na noong June 21, nag-book ng joyride si Mercado sa Aurora Boulevard at nagpanggap na magpapahatid sa isang ospital. Pero pagsapit sa isang gasolinahan, ay nagkunwari itong may injury sa paa at nagpabili ng sigarilyo. Dito na sinamantala ng kawatan ng pagkakataon at tinangay ang motorsiklong gamit ng rider. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Amalengke muna tayo, nasa Maricaban Public Market ngayon si Giselle Ricaporta. Dumoble daw po matapos ng bagyong Enteng ang presyo ng ilang gulay. Good morning, Giselle. Kuyang Angel, good morning. Doble yung itinaas ng presyo ng ilang gulay dito sa Maricaban Public Market sa Pasay City matapos manalasa yung bagyong Enteng at Abagat. Ang ampalaya at talong mula sa 60 pesos bay parehos na tumaas sa 120 pesos ang kada kilo ngayon. Sipa rin sa 130 pesos ang kada kilo ng pechay mula sa 80 pesos bago yung kalamidad. Mabibili naman sa 170 pesos ang kada kilo ng Baguio beans mula sa dating 120 pesos. Abang 130 pesos ang labanos mula sa 120 pesos kada kilo noon. Pumalo rin sa 130 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas mula sa dating 100 pesos. Habang 300 pesos naman yung kada kilo ng luya mula sa 250 pesos ang kada kilo at 300 pesos ang kada kilo ng labuyo mula sa 250 pesos noon. Sabi ng mga nakapanayam nating tindera, madalas talagang sumipa yung presyo ng gulay matapos ang bagyo dahil bumababa yung supply. Epekto naman ang pagkasira ng ilang taniman, partikular doon sa mga lalawigan. Pero kapit pa raw doon sa mga nagbabudget sa pamilya dahil asahan na magmamahal pang lalo ang mga gulay ngayong holiday season. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Pinagkalooban naman ng tig 10,000 pisong tulong
Ito'y tulong pinansyal ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang nasa 116 families na naapektuhan ng sunog kamakailan sa Sampaloc at Tondo, Maynila. Ayon kay Manila Mayor Hanny Lacuna Pangan, layo ng cash assistance sa tulungang makabangon at muling maisaayos sa mga biktima ang kanilang mga tahanan. Kasabay nito nagpaalala alkalde sa panahon ng sunog, laging maging alerto, alalahanin lagi ang buhay, unahing iligtas dahil hindi ito mapapalitan pa kumpara sa mga material na bagay. Samantala, umapila naman si Senator Laurel Legarda ng mas malakas na aksyon para sa climate resilience at malinis na hangin. Sa pagdiriwang na ikalimang International Day of Clean Air, ibiniin ng Senadora ang pangangailangan ng mas malakas na commitment ng environmental protection at public health salig sa isinusulong ng Philippine Clean Air Act of 1999. Ayon sa mababatas, hindi madali ng kinakaharap nating hamon para malinis ang hangin at patuloy na ilagay ang climate crisis sa listahan ng ating mga priorities upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Nananawagan din si Senator Legarda ng kagyat na aksyon para sa mas matinding pagpapatupad ng environmental laws na epektibong climate resilience strategies. Patuloy na tinutulak ni Senator Laurel Legarda ang reformang magpapalakas sa climate action, renewable energy development at proteksyon ng komunidad, gayon din ang vulnerable area sa climate change. Kung magandang area ang hinahanap po natin, nandyan po yung St. Monique Ballet. Paglabas po ninyo ng balkon, makikita mo agad magandang hangin sasalubong sa inyo. St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binoan ng Rizal. Meron ho silang model townhouse, yung Bianca. Two-story house yan with balcony. May 2 rooms, so pwede hanggang 3. At available po ito through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Ngayon ano pang iniintay po ninyo? Makipag-ugnayan na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May huli agad si Sherwin Alparo. Sherwin! Huli pero di kulong. Pero eto nga, Kuya Angel, dahil naka-radyo na, naka-cellphone pa. Itong napakasipag nating listener ngayong umaga. Pangalan niyo po, Nanay? Dina po. Dina Abdiel. Nanay Dina, si Nanay Dina palagi ka nakatune in sa DZRH. Opo. O katunayan nga, pati yung radyo niya kasi nandun sa loob ng kanilang bahay. Pero eto, naka-cellphone. Pakita mo yung cellphone mo. Wow. At sino po nakikinggan mo tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmones. Si Kuya Angelo Palmones, Kuya Angel, dahil dyan meron kang 1,000 pesos. Plus meron kang t-shirt ng DZRH. At meron kang grocery bag ng DZRH. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Para malungkot si Nanay Para malungkot si Nanay. Hindi ka makapaniwala. Hindi ba? Napakinggan na lang daw na namimigay tayo. Nung nakaraang linggo doon, namigay tayo ng 10,000 sa isang winner. Eh ngayon, tignan mo parang nasyak siya. Nalulungkot ba kayo? Nalulungkot pa kayo niyan Ang lagi na yung lalungkot pa. Nabigla siya kasi. Nabigla lang. Siya, sige. Oo. Na botas. Baka marinig sa ni Jerry Baha, dagdagan pa yung premyo niya. Andyan na yun. Malamang. Pero sa mga nais mo na 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH at baka kayo na yung susunod dating winner ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Arts number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Coco Chanel. Ang sabi po ni Coco Chanel, strength is built by one's failures, not by one's success. Ano po, 2x2 sa ACS Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas!